May 1 minuto ka upang magpaliwanag kung bakit ka naririto bago ko tawagin ang security guard. Aniya sa lalaki. Wala ka sa guest list at hindi kita kilala. Pagtapak niya sa sahig ay muntik pa siyang bumangga rito. Mas gwapo ito, mas matigas, mas matipuno, at mas matangkad sa malapitan. She stood at 5 feet 7 inches, but he clearly was more than 6 inches taller than her and 70 pounds heavier than her. Hindi nito inaalis ang mga mata nito sa kanya, na para bang sila lang ang tao sa lugar na iyon. Gusto niyang umiwas ng tingin, ngunit hindi niya magawa, at lalong hindi niya magawang humakbang palayo rito. Minamagneto siya nito. Hindi mo ako kilala, pero natitiyak ko na mas ikakatuwa mo ang pagdating ko rito kaysa sa iba mong bisita. Anito habang nakatitig sa kanya, his eyes trying to undress her. Narito ako para ibigay ang hinahanap mo. Tumaas ang isang kilay niya. At ano ang hinahanap ko? Pera. Walang kagatol-gatol na sagot nito. Hindi mo ba kilala ang asawa ko? Hindi mo ba alam kung gaano siya kayaman? Inaaksaya mo lang ang kayamanan niya. Tugon nito. Pinaghirapan mong makuha ang kayamanan niya, pero sinasayang mo lang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tama ba na pinag-aaksayahan mo ng pera at panahon ng isang walang kwentang proyekto? Who needs a park? Anyway, napatda siya sa narinig. Sino ba ito upang insultuhin siya? Sa kasiyahan siya mismo ang nag-organisa. It was clear that he was accusing her of being a gold digger. Na pera lang ang dahilan kaya pinakasalan niya si Giovanni. Pero natigilan siya. Bago nakapagbitiw ng masasakit na salita sa kaharap. Ano nga ba ang dahilan at pumayag siyang pakasalan si Giovanni? Malaki ang respeto niya rito. Matalik na kaibigan ito ng kanyang ama. Pero may pagkakataon ba na may naramdaman siyang pag-ibig dito? Sa lalong pang pagkabigla niya, hinaplos ng ekstranghero ang pisngi niya, na nagpadaloy ng hindi mapaliwanag na nakakakiliting kuryente sa loob ng katawan niya. Pagkatapos nating magkakilala, then, I have you in my bed. Sanay si Leia na nakakatanggap ng ganoong klaseng arugante at bastos na komento mula sa mga lalaking hindi kinukubli ang pagnanasa sa kanya. Ang kakatwa lang ng mga sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng inis sa lalaking kaharap. You'll be sorely disappointed. You'll see, she said before walking past him. Pero minaliit yata niya ang pagka-arrogante nito nang pigilan siya nito sa braso niya. Sinulya pa niya ito. Nagtaka siya nang hindi niya nagawang tabigin ang kamay nito. Who are you? She asked in the almost helpless tone. Hinila siya nito palapit dito. Halos magkadikit ang mga mukha nila. I'm the man who's taking you home tonight, he told her. Here's your champagne, Amelia. Pukaw ni Andrew sa kanya. Noong lang binitiwan ng lalaki si Leia. Ngunit huli na dahil nakita na nito na wala siyang kakayahang itaboy ito. But she must stay away from him. Sa wakas, ay nagawa niyang bumaling kay Andrew at kunin ang kopetang iniabot nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala pero hindi niya alam kung magagawa rin niyang tumanggi kung sakali niyang hinila siya nito palabas ng gusaling iyon upang dalhin saan mang lugar nito naisin. Nasobrahan ba siya sa pagluluksa? Kaya handa agad siyang manguyapit sa sinumang nag-aalok sa kanya nang kahit panandali ang pahingaman lang mula sa pagdudurusa. Lumagok siya ng kaunti. Saka ibinalik ang kopeta kay Andrew. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa iba pang bisita niya. Marami na siyang oras na inaksaya sa isang estranghero ang plano lang yata ay ipakita sa kanya kung gaano kagaspang ang pag-uugali nito.
I'm really not a gate crasher. Narinig niyang sabi pa ng lalaki. Guest ako ng isang guest mo rito sa party. Natigilan siya. He was here with another woman? Nairita agad siya sa nabatid. May date ka pala. Bakit ako ang inaasikaso mo? Tanong niya rito. Baka ako pang maging dahilan ng pag-aaway niyo. Kasama? Mayroon ako. Kadate wala. Anito? Saka ngumisi. Ikaw ang magiging date ko maya-maya lang. Kinakabahang ngumiti siya ng pili. I told you, you'll be disappointed. Pagkasabi niyo, ay umapresyete siya kay Andrew at tuluyan ng iniwan ang estranghero. Inabala niya ang sarili sa pakikipag-usap sa mga bisita niya. Ngunit hindi niya tuluyang maiwaksi sa isip ang lalaking iyon. Kung igagala lang niya ang mga mata niya, ay mahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay makakaramdam na naman siya ng udyok na mawala sa sarili at pumayag sa anumang naisin nito. Oh God, Leia, you didn't even know his name. She rebuked herself. She had always heard that desire could be bewildering and destructive, and that passion could destroy a woman's sanity and cause her to make ridiculous choices that made no sense. Noon ay natatawa lang siya. Tuwing may nagsasabi sa kanya na maaaring mabaliw ang isang tao, kahit minsan pa lang siya nito nakita, o kahit unang beses pa lang itong kaharap. Ngayon, naniniwala na siya dahil nangyayari iyon sa kanya ng mga sandaling iyon. Passion and desire were not present in her marriage with Giovanni. 18 taon lang siya noon nang pumayag siyang pakasal dito. Matalik na kaibigan ito ng kanyang ama. At itinuturing na rin niya itong kaibigan. Napakalaki ng respeto niya rito. At alam niyang ganoon din ito sa kanya. Kahit minsan, ay hindi niya naisip na taksilan ito. She didn't love him, but she was faithful to him. The reason why, she had a stupefying secret. Walang sigurong maniniwala kung sasabihin niya na sa edad niyang 28 at sa kabila ng pagkakaroon niya ng asawa sa loob ng 10 taon, ay nanatili siyang birhen. Hindi siya tinangkang angkinin ni Giovanni kahit minsan. It wasn't lust and love that bounded them. Pinakasalan siya nito upang tulungan ang pamilya niya. Ang pagmamahal nito sa unang asawa nito na matagal nang yumao ay hindi naglaho. Naniniwala siya na mamatay siya nang hindi inaangkin ng sinumang lalaki. She always felt it would be a blessing. Pero ngayon, ginulo ng isang hindi niya kilalang lalaki ang isipan niya na parabang handa na siyang ibigay rito ang kahit anumang hilingin nito sa kanya. Gayong pang-iinsulto pa lang ang natatanggap niya rito. Kahit habang binibigkas niya ang maikling talumpati niya, sumasalit sa isip niya ang imahe nito. Kahit pilit niyang iniiwasan pukulin ang tingin sa kinaroroonan nito. He was handsome, but not with the dignified elegance that Andrew and the other guests who were born rich had. He looked like he was in his mid-30s, muscular, rough, and had the look of a hardened and a ruthless warrior. Pinilit pa rin niyang ikaila ang ilusyon lang ang kasalukuyan nangyayari sa kanya. Resulta ng maraming gabing hindi pagkakatulog at pagluluksa. Pagod lang ang katawan niya, pati na ang isip niya. Kaya madali siyang natatangay ng estrangherong lalaking iyon. Sa sandaling mapahinga siya at maiwasto ang pwesto ng isip niya. Sigurado siyang madali niyang maitataboy ang arogante at bastos na lalaking iyon. Pagsulyap niya sa kinatatayuan nito, ay wala na ito roon. Nasaan na ito? Akala niya iuwi siya nito at dadalhin sa kama. Bakit parang hindi yata ito makapaghintay na matapos ang party?
Sumuko ba kaagad ito? O may nakita ng ibang babaeng sa tingin nito ay mas madali nitong mabubola at maiuuwi? Kung alam lang nito na may sandaling napakadali rin sana siyang matatangay nito kahit saan. The dinner started and ended, but still, the man was nowhere in her sight. Then she saw the MC approach the podium with a gavel. The fun part of the evening will now begin. The MC said with a grin, "The auction you've been all waiting for. The first item up for bid." The auction began with Leia's expensive bag that was given to her by a former beloved First Lady. Marami ang nag-agawan at nagpapataasan ng bid upang makuha iyon, pati na ang mga sumunod pang mga bagay ng pag-aari niya. A diamond ring, a vintage car, vacation trip na pinagbili. Walang dahilan upang hindi mabalot sa galak si Leia. Bawat pisong umiikot sa salo-salo ay mapupunta lahat sa parke na pinagpuyatan at pinagpaguran planuhin nila ni Giovanni. Bawat pisong gugulong sa kasiyahang iyon ay magpapabili sa katuparan ng pangarap niya at ni Giovanni para sa kanyang kapatid at sa mga musmos. "It's a perfect idea, Amelia," paniniyak ni Giovanni sa kanya. Nagdadalawang isip kasi siya kung paano makakakuha ng pondo. Walang makakatanggi sa iyo. Kung ano ang sabihin mo, siguradong gagawin nila. Kung ano man ang hilingin mo, tiyak na ibibigay nila. You don't know how charming you are. The auction then came to the last item. A very special item indeed, said the MC. May karapatang maisayaw si Leia sa loob ng 3 minuto. A spotlight fell on Leia. She was standing alone at the center of the ballroom. Lahat ng mga mata ng mga lalaki ay otomatikong nakatuon sa kanya. Hiniling niya na sana ay nasa hardin lang siya ng asawa niya at nagluluksa kasama ng mga rosas. She first rejected this idea, an intimate dance with a stranger, but was eventually persuaded by her late husband. One man will win the opening dance tonight with our charming hostess, Miss Leia Villania. The bidding starts at 100,000 pesos. 200,000. Putol ng isang lalaki sa sasabihin pa ng MC. 300,000. Mabilis na paggapi sa nasabing presyo ng isang lalaking nasa mahigit 70 na ang edad. 500,000. Anong ng isang lalaki na wala pa yata sa 20 ang edad? 1 million. A popular Makati businessman shouted. 1 million for a chance to dance with the beautiful Miss Villania. Pakiramdam niya ay para siyang isang piraso ng karne na pinag-aagawan. Binibigyan na lamang niya ng konsolasyon ang sarili niya na hindi naman para sa kanya ang pera, kundi para sa isang proyektong magbibigay parangal sa namayapan niyang kapatid. Makikipagsayaw siya kung sino mang mananalo. Magiging malambing siya rito bilang pasasalamat. At kung magbibiro ito, ay pipilitin niyang buong pusong tumawa. Sa loob ng 3 minuto, ay maaangkin nito ang buo ang atensyon niya. Nakatitig siya sa lalaking nagbid ng 1 milyon. Buo ang paniniwala niya na ito na ang magwawagi at wala nang magtatangkang lagpasan pa ang presyo nito. 20 milyong piso! Narinig niyang sabi ng pamilyar na tinig na iyon. Halos lahat ng bisita ay napatingin sa nagmamay-ari ng tinig na iyon. Tila huminto sa pagpintig ang puso niya nang makita sa estrangherong lalaki galing ang deklarasyon na iyon. Seryoso ba ito sa tinura nito? Kung sa loob lang ng ilang segundong paglalapit nila ay para kung ano-ano ng masasamang espiritu ang lumukob sa kanya. Paano pa kung 3 minutong magdidikit ang katawan nila habang nagsasayaw? Ano ang mararamdaman niya? Baka nga matupad nito ang banta nito sa kanya na iuuwi siya nito
at ihihiga sa kama nito. Ngunit hindi siya maaaring umatras. Hindi na ito maaaring tanggihan. The one with the highest bid would get her. She couldn't change the rule. Kapag ginawa niya iyon, ay para niyang binigyan ng tuldok ang nagsisimula pa lang nakataparan ng proyekto niya. Ngunit kaya ba niya itong madait ulit rito? At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.